malayo kayo para abutin ang aming ministeryo para sa inyo. This is our minister. Kasi kung nga po nag-commit kami. Hindi lang sa church, kundi lalo na sa Panginoon. So, kahit kunti kayo, hindi po ito dahilan para kami po'y magkaroon ng discouragement na daw will obey the call of God. Kami po'y masaya na pumupunta rito na makipag-worship sa inyo mga kapatid. So, mga kaibigan, taga-Bugyas, sabay kumatamanay na yun ang tayo po, taga-Nungkayan, taga-Ilocano, baka malagdagan pa ang Bisaya. Mga pala, kakilala ko yung magkapatid ko yan siya, yung asawa ko, kuya na yun. Nagbakasyon yung kuya na saan kasi walang pasok bukas, di ba? So, nagbakasyon na ito kakataon para naman makarinig ng first time na marinig yung boses ko. Magsasalita sa salita ng Diyos. So, to God be the glory, pagkakataon para umpisa na naman makinig ng salita ng Diyos. Although, iba sila sa pinagkinalahayan ng reliyon, pero hindi namin para hindi natin parindigan ng salita ng Diyos. So, gusto kong i-share sa atin kasi ang buhay natin. Tayo binigyan ng pagkakataon. Ang Panginoon sa ating buhay, binigyan tayo ng dalawang daan. God give us two roads of life na kailangan natin mamili tayo kung saan tayo. Saan daan ko yun? We need to choose the other or the one of the other. Ito po ay katulad ng ilang tulad ko sa aking sisir sa iyo, the path of faith in unbelief. The path of faith in unbelief. Sabi niya doon sa chapter, sa Numbers 13, ito po ay kwento ng mga the 12 disciples na tinawag ni Moses. Inutusan niya sa Panginoon, inutusan niya si Moses. At ang bawat membro or bawat representative of the tribes na pinili ng Panginoon, may isang representative para sa papagawa ng Panginoon. Bismo na tayo sa atin. Gusto ko muna isipin natin na totoo nga po na tayo binigyan ng dalawang choices ng Panginoon kung anong pipiliin natin sa ating buhay. Our journey. Na interesting na ginawa sa namin ng Panginoon na describe all humanities or sang katauhan ng humanities on a similar journey and face with similar decision. Ibig sabihin na kung anong pinili mo, anong decision mo, yun ang tatahakin mo. Pinili mo itong daan na to, o isang daan, yun ang tatahakin. Hindi pwedeng, yun ang pinili mo, pero doon ka dadaan. Yun ang tatahakin mo sa buhay. That's your journey. Ibig sabihin na yung anong decision mo, yun na din ang tatahakin mo sa buhay. Kasi kailangan natin mamili. Kailangan mamili tayo ng isang daan. Hindi pwedeng pagsabayin mo yun. Yun ang gusto ng kayo sa atin. That Jesus in His way, ito ang describe sa ating mga tao, na hindi pwedeng dumaan tayo sa dalawang daan. We only choose one path sa ating buhay. Na, ibig sabihin na, if we choose the path of unbelief or the path of faith, ibig sabihin na unbelief meaning not choosing, hindi tayo pinili or not trusting the way of the Lord, His promise. Yun po ay daan ng unbelief. Wala akong paniniwala kaya hindi pinili ng gusto ng Panginoon. Or the path of faith. Na yung unbelief na sa Numbers 13, chapter 13 na yung isiship. Katulad ng iba't dosing leaders of the tribes ang pinili ang nag-representative. Ito sa ni Moses na utos ng Panginoon to scout the land of Canaan before we will enter that. Na yung 10 ang pinili ng path of unbelief. Samantalang yung dalawa, sila Joshua, Josue, Hideo, at Caleb, pinili na the path of faith. So, trusting in God. Ibig sabihin yung dalawa, i-trust in God, at pinili na po the path of faith. So, Numbers chapter
13 from. Ito yung detalye ng mga Israelites of entering. But before that, they feared it because they chose the other path of life. Yung mga sampung leaders of that tribe. So, this is after Moses in the 12 spies, yung mga espiya to scout the land. The 10 of them reported that inhabits o yung mga naninirahan doon were too strong. Yung nila, nakita nila spreading fear among the people, natakot sila kung kaya kung ano, bumalik sila kung ano lang pinagsasabi sa kanilang mga katribo. Samantalang dalawa, they trust God, the ability of God. Naniwala sila doon. Kaya ito yung gusto ko i-share sa inyo. Meaning, have faith in God. We keep the right path in our life. So, the nation of Israel is now in verse. Malapit na sila to entering into the promised land. Finally, ito, tutuparin ng Panginoong pangako sa mga Israelites for almost 400 years. 400 years of slavery in the hand of King Herod, di ba? Sa mga Egyptian. But as they prepared, inutusan ni Panginoon, as they prepared to enter, kailangan nilang masubok ang katatagan nila, their faith, their paniniwala, yung puso nila, they face with a choice. Dalawang choice nila. Will you take the path of unbelief or the path of faith? So on a point in time, nagbibigay ng Panginoon sa kanila. Kasi ito yung dahilan kung bakit gusto ng Panginoon na alisin, kunin ang mga Israelites for the slavery Egyptian. Because of their, diba, they prayed, o minsan they prayed, they cried to God, at ito natatuparin ng Panginoon yung promise sa kanila. So that's the reason why they brought him out of Egypt. He brought him through all kinds of trials. Ito bang dahilan? Kasi they are all praying to God. They are praying. Gusto nila na umalis sila sa kanilang Egyptian. So, umpisi tayo in verse 1, chapter 13. The Lord said to Moses, send some men to explore the land of Canaan, which I am giving to the Israelites. From its ancestral tribe, send one of them, of its leaders. So, if you take, sinabi niya sa verse 2, which I am giving, ibig sabihin, bibigay niya. Meron na. Giving, ibig sabihin, promising. The land. Ibig sabihin na yung, di ba, in the book of Genesis, hindi lang sa book of Numbers, Exodus to Numbers, sinasabi niya, there is a promise that I will give you. Sa panahon pa ni Abraham, sa descendants of Abraham, na may pangako ang Panginoon. Tingnan natin sa Genesis 12, na diba sabi nila, leave your country and go to the land I will show you. Sabi ng Genesis 12. Tapos sinabi pa doon sa Genesis 15, to your descendants I have given this land. Ibig sabihin, ibibigay niya talaga. May pangako ng Panginoon na ibibigay yung land. Into you and your descendants, from Abraham, Isaac, Jacob, until David, pangako ng Panginoon, that there's a land, a promised land that God will give to the Israelites. So verse 3, so that all the commands, those commands, Moses sent them out from the days of Paran. All of them were leaders of the Israelites. These are their names. Ito yung, remember, ito yung mga bad and good leaders. Kaya nag-fail sila. These are the bad leaders, masasama at mabubuting leaders ng mga to. From the tribes of Reuben, so sabayan na lang ako para dire-diretso ako. From the tribe of Reuben, Shammah, son of Sakhar. From the tribe of Simeon, Shaphat, son of Hori. From the tribe of Judah, Caleb, son of Eve. Hanggang sa 15, from the tribe of Gad. Gad ay hindi ko Goel, son of Maki. Pero verse 6 ito, the tribe of Judah, isa itong binanggit ko na si Caleb.
the son of Jobed. In the tribe of Ephraim is Joshua, later changed by Moses named Josue. Yun ang tinatawag natin sa New Testament or English term. Hebrew, Josue. English term is Joshua. So, bakit po? Why God sent a spy? Bakit kailangan subukan ng Panginoon papuntahin ang mga espiya ito para? Well, para sa akin, siyempre, kung utos ang tao, di ba may purpose ka? Ganon yung Panginoon na gusto mo na nakita ng Panginoon kung anong meron doon. By their own eyes, gusto nang makita ng Panginoon na kayo mismo, patunayan niyo sa sarili niyo, hindi lang pinapupunta ka doon para maggalang, pero gusto kong makita. Importantly, gusto ng Panginoon makita yung puso ng mga tao. By their own eyes. Alam ng Panginoon, God already knows yung promise na pangako niya sa mga Israelites. Pero bakit kailangan? Alam na pala ng Panginoon eh. So, ang teksto para sa akin, para malaman ng Panginoon kung ano nilalaman ng puso ng mga tao. Gusto nang malaman ng desire ng puso ng mga tao before they enter. But eventually, ito nga, yung 10 spies, the 10 spies didn't see. Hindi nakita ang Panginoon yung katapatan ng 10 espiya. So, ito yung reason na pwede natin i-share sa akin. Inutusan niya yung 12 spy to confirm the land. Natotoo nga po bang mayroon po bang sinabinabagin niya yung Kanaan. God wanted the Israelite to see themselves with riches. Mayroon bang mapapala? May papapala po ba kayo doon? Gusto kong kayo mismo ang makakita sa sarili niyong mata. Gusto ba ng Panginoon i-taste yung pananampalataya, the faith of the Israelites, at yung leader accountability? Inutusan niya, hindi yung mga kung sino-sino, di ba sabi niya, choose isang leader sa isang tribe. So ito po nga po yung pinisenta ni Moses hanggang sa tribe of God sa Goel, son of Maki. Gusto na makita na kung anong kakayahan ng mga leaders. Kaya po sa atin, leaders sa atin sa church, kailangan medyo we're really committed. Kaya committed po tayo kasi binigit na ng Panginoon ng puso natin. Uutusan ka ng Panginoon, kaya nga po, bago ka mag-leader sa isang congregation, you must commit everything. Not everything, ibig sabihin, surrender everything. Kasi ang pagiging leaders dito ay hindi basta-basta. Pag umpisa mo pa lang, ay may nakitang discouragement, o kailangan kong mararamdaman kung sa atin mauunay, may maririnig, di ba? Ako po, doon tayo malakas tayo ma-discover kung ay maupay, ay ma-discourage kung narinig lang natin kung may bad or good comment sa atin. So, a taste of their faith being a leaders. Kasi sa simbahan ito, hindi yung sarili mo ang ililid mo, you're leading the people. Bilang a pastor, hindi lang magsasalita, bahala na kayo doon. Gusto rin ng Panginoon, i-share mo the word of God. Simple naman tanongin mo kung meron po ba kayo naiintindihan. Tatanungin ko sa iyo, mayroon. Sa pangalawang pagkakataon po ito, baka wala pa. Anyway, tapos, leader accountability, leader is responsible to the mission in its finding. Kung anong kung anong naintindihan mo, kung anong nalaman mo doon sa inutusan ka ng Panginoon para tignan mo kung ano yun. Dapat accountable ka. Dapat alam mo kung anong i-report mo sa mga kapatiran mo. Practical preparation. Pag-ahang gusto ng Panginoon na ituro na dapat prepared ka. So,
learn to listen is yung practical na preparation mo bilang isang leader. Kasi mahirap na kung basta tinatawag ka lang leader. Kasi nakasalalay ng pananampalatay ng mga descendant nila, yung mga tribo nila because they are leader. So sa atin, tanong, paano natin titignan isang bagay sa atin? Kung bilang, kasi tanggalin natin yung bilang isang leader, bilang ikaw, mananampalataya, may pananampalataya sa Diyos. Sa mga buhay natin, sa practical na buhay natin, sa mundo natin na magulo, daming discouragement, daming stress, daming hindrance, fear, takot sa ating buhay, paano makikita bilang isang mananampalataya? Ibig sabihin, paano mo dadalhin yun? Mga bagay niya. How do you view bilang isang mananampalataya? Dadalhin mo ba yun sa path, sa daan, being unbeliever or being faithful to God? Kailangan, bilang isang Kristiyano na talaga, kailangan focus tayo na I am believer. That this is something about God. Something that we must view in the eyes of the Lord. Amen? Kailangan natin yung view natin ay katulad pa view ng mga ni Joshua and Caleb. That is stand by their faith. Wala tayong ibang choice kundi sabihin sa atin na that the God's way is the best. Ito po yung mahalaga. Ito po yung pinaka mabuti ang pamamaraan ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na pananaw natin sa lahat maging successful tayo sa lahat ng bagay, makapagpapadala para sa atin ng tagumpay sa ating buhay. Amen? Gusto mo na, di ba? Gusto natin, sino mang taong hindi gustong maging tagumpay sa buhay. Pero kailangan, hindi tayo magtatagumpay. Sinasabi nito, kung hindi sa pamamaraan. Katulad ng pamamaraan ng dalawang leaders from yung descendant of Ephraim na si Joshua at saka si Caleb. So verse 16, so these are the names of the men Moses sent to explore the land. Ito yung verse 16, ito yung inutusan ni Moses na tinawag niya na pangalan that Moses gave Joshua, the son of Nun, the name Joshua. Ibig sabihin, pinalitan ni Moses from Josue to Joshua. Bakit? Why it is significant? Bakit kailangan palitan? Why it is significant that Moses have to change his name from Josue to Joshua? Kasi gusto ng Panginoon that He revealed to Moses na from Josue in Hebrew name, ibig sabihin na salvation. Into Joshua, kahit papalitan ng Joshua na Josue, the Lord is salvation. Ibig sabihin na it's not about Joshua, hindi tungkol kay Joshua to, hindi tungkol sa abilidad ni Joshua to, hindi tungkol sa kakayahan ng tao, kundi it's all about God. Kaya pinalitan ng Josue to Joshua to make it, the Lord is my salvation. Because Joshua later, he is the deliverer of his descendant. Nagtagumpay si Joshua. Kasi he chose the path of faith. Pinili niya yung daan ng may pananampalataya sa Panginoon. Which also includes the Hebrew Yehoshua o Joshua, Yahweh, it means the Lord is salvation. So, ibig sabihin sa English term natin in the Testament is Joshua, tapos sa Old Testament is Joshua, in the New Testament is Jesus. Diba? Jesus is our deliverer.
Isa pa, ito po siya para igiit that Joshua is the future leader into emphasize the salvation that come from the Lord, not by human effort. Hindi yung sa Joshua nang gagaling lahat to, but it is from the Lord. He wanted them to see that He is the deliverer. Gusto ng Panginoon through the image, through the name of Joshua, that He is the deliverer. Jesus, ang Panginoon lang po ang ating tagapagligtas. Siya po ang from our deepest sa kailaliman ng ating mga kasalanan, He delivered us. Hindi lang ginamit ang pangalan, but He is being the third person of the Trinity, nagpakamatay para sa atin. So, tama po bang sabihin natin that Jesus is our deliverer? Amen? Amen? Amen po ba? Amen. Amen. He wants to see Him. God wants us to be or to see that Jesus is our deliverer. Hindi po yung sarili mong, hindi po sa Joshua, hindi po yung human effort, but it is God, Jesus the deliverer. So bago po utusan ni Moses ang mga espiya to explain the land, gusto niyang makita ang mga tao na it's not about you. Hindi porket pumunta ka doon, but it's about me. Pinapunta ko lang ikaw doon to prove para makita mo sa iyong sarili na totoo ang sinasabi ko. Hindi nakita nila. So, it's all about God, mga kapatid. We people do that minsan, hindi natin ma-recognize kasi yung kadakilaan ng Panginoon. Kaya minsan we claim that nag-effort ako doon May kapatiran ako narinig ko isang kapatiran doon wow, glory to God, at papurihan natin ang Panginoon because He helped you. Nagtagumpay ka. Testimony ka. Sabi daw. Ay, hindi ako nag-ipot din kaya ako doon. Sabi niya. Yung mga ganun, hindi pa nila nakikilala kung paano magtrabaho ang Panginoon sa kanilang buhay. Amen? Sana hindi pa tayo ganun. Kasi believers always name the name of Jesus before us. Amen? Kahit sa panalangin, in Jesus' name. Diba? Because Jesus the mediator between man and God. Amen? So the story of hindi katulad ng kwento ng mga si Felipe na hindi niya alam kung anong vision ni Jesus. Nung pinakain niya, hindi naniwala na papakainin niya yung 5,000 na tao nagugutom in ilang pirasong tinapay at saka isda lang yun. But He fed the 5,000 people. And Philip did not know the vision of God. Kahit si Peter, nung tinawag niya na maglakad ka sa tubig, he felt fear, natakot siya, hindi alam ni Peter kung anong vision ng Panginoon sa kanya. So verse 17, when Moses sent him to explore the Canaan, he said, go up to the Negev into the hill country, see what the land is like, and whether the people who live there are strong or weak, few or many. Verse 19, what kind of land do they live in? It is good or bad? What kind of towns do they live in? Are they unwalled or fortified? 45. How it is the soil? It is fertile or poor? Mayaman ba? Masagana ba yung lupa doon? May kahoy ba or wala? At pagbalik nyo, do your best to bring back some of the fruits of the land. Because alam ng Panginoon, it is the season of the first ripe grapes. So, di nakapagtataka ng Diyos. Alam niya lahat. Alam niya, it is the season for the first ripe grapes. Panahon ng pag-aani ng mga ripe grapes. Verse 21, so they went up and explored the land from the desert of Zin as far as Rehob towards Libumaka. They went up through the Negev and came to the Hebron, where Ahiman, Shita, and Talmai, the descendants of Anak, live. Hebron was built 7 years before Zion. At ang itong Hebreo is ito yung
pinakamahalaga ng biblical story. Biblical story because ito yung word. The descendants from Abraham to Jacob, to David, that ito yung libingan. Sinaunang libingan ng mga tinatawag na the patriarchs, yung mga lalaki, or at saka yung mga babae na tinatawag na matriarch, hirap i-pronounce, na may mahalagang papel sa pagtatatag ng kasunduan ng Panginoon. In the Mount Zion, ito yung libingan ng mga tao. Ibig sabihin, spiritual is significant, mahalaga itong Hebrew. Hindi ibig sabihin na hindi basta-basta, but kasi ito yung nakalibing, yung mga descendants from Abraham to Isaac. So the descendants of nakita nila, the descendants of Anak or giant. Kasi sa libro, sa Biblia, sinasabi ng ganda na Anakites or giant, ito mga descendant ni Enoch, mga giant. So, ano nakita nila yan? Nakita nila yung mga higante. Sino bang makita ng higante hindi matakot? So, natakot yung mga 10 espiya. So, nakita nila ang realidad kasi ang Biblia hindi nagsisinungaling, kaya sinabi ng Panginoon, go to your by yourself, by himself, para makita niya ang realidad. So, the Bible, hindi po na sinasabi niya ang katotohanan, ang reality. So, nakita nga po ng mga tribes, kung sino yung mga tao doon at nakita nila. Yan kinakatakutan niya na Anakites na descendant of Anak or giant. No, the story of nung nilabanan niya si giant Goliath. Anong ginamit ng David dahil nag-prosper siya? Ginit niya foreshadow the eyes of the Lord. Yun ang ginamit ay hindi yung sarili niyang mata. Kaya't hindi natakot, hindi umatras sa laban. Hindi lang doon hindi na ginamit in the sight of the eyes of the Lord, kundi yung puso na rin. Ibig sabihin na may pananampalataya. Tapat siya sa salitahan ng Diyos, kaya po siya ay nagtagumpay. Ito po isang halimbawa sa atin. Hindi katulad ng dating spies that withdrew their faith to God. Na isang maliit na bata was successfully because of his faithfulness to God. May tiwala siya sa Panginoon. Dapat ganun tayo. Hindi natin tinitingnan. Ginagamit yung sarili nating mata o sarili nating karunungan or effort to see para makita ang nakakatakot sa ating harapan. Pagkus gamitin natin ang ating pananampalataya, ibig sabihin yung trust natin sa Panginoon. Unang-una, gamitin natin kung paano titignan ng Panginoon ang malaking bagay sa maliit. Gawin natin yan. Gamitin natin paano sinasabi dito na si David na ginamit na yung mata ng Panginoon to use para tingnan si Goliath at nga po hindi po siya natakot. So, highlight yung sinasabi the giant grapes cluster symbolize the land fertility. Ibig sabihin na mas nakana po. Totoo pong sinasabi na prosperous land or the promised land is a land of prosperity. So let's do like this, tingnan natin na ito. Na pinakita na full of blessings, that symbol of abundance. Mayaman ng pagkain. Hindi tayo magugutom nun. Yung sa pinapangako ng Panginoon para sa atin. Yun ang gusto nang ipakita sa mga Israelites Problema, bulag sila sa katotohanan. Na ang katotohanan sa kanila, hindi katulad nila Joshua at Caleb na you cannot success without faith. Ito ang katotohanan sa atin. Diba? Normal na mag-isip tayo because we are human in our flesh na maramdaman natin na
matakot o ito ang gusto kong gawin. Pero pag muli-muli tayo bilang isang mananampalataya na unahin natin kung ano ang pagtingin ng Panginoon. Yun ang gusto din natin. Because God wants us to fulfill the promised land. So the grapes serve as an evidence to ebidensya that the promised land is not empty. Hindi to empty yung binibigyan ng Panginoon sa atin. Ang ino-offer ng Panginoon sa atin ng paraiso po ay hindi empty. Amen? Tapos na yung pagkakasala ni Adam at Eve. At least, Jesus redeemed us. Mayroon pa tayong pag-asa para mamuhay sa promised land. Ang tawag natin ngayon, yung paraiso para sa atin. Amen? So, to underscore His generosity, ang kanyang kabaitan sa atin, katapatan sa atin, at ang kayamanan pinakahalog na sa atin. Gusto nang na-inherit natin sa Kanya. If we only abide to our faith. Amen? 25. At the end, verse 25. At the end of the 40 days, they return from exploring the land. Ito na. Yung pagre-report nila ng masma. Kung anong nakita nila, natakot sila, ito na. The report on the exploration ng mga espiya. They came back to Moses in Aaron in the whole Israelite community at Kadesh in the desert of Paran. There they reported to them into the whole assembly and show them that the fraud of land. Yes, totoo nga po meron. They give Moses this account. So, they praise Moses kasi totoo nga po yung sinasabi Moses na maraming putas, maraming grapes. We went into the land in which you sent us, and it does, indeed it is, full of milk and honey. At meron pa kami kinuha yung sinabi mo na Panginoon na endure your days para makakuha ng fruit. But the people who live there are powerful. Ano yung sabihin ng but? Yung konteksto ng but. Di ba gusto? Ang pag-aalinlangan na yun. But, nang may pag-aalinlangan. But the people who live there are powerful. Ito na lang umpisa. Nilalabas nila kung anong nagtutuloy na naramdaman nila. In the cities are 45 and very large. Matibay at malawak. We even saw the descendants of Anak. Nakita nila yung angkan ni Anak na nakakatakot, mga higanti. So the thing is spice fear. Pinapakita nila na ito na may takot sila. Natakot sila kung anong nakita nila. Not even trusting in the power of God. The Amalekites lived in the Negev. Andun na, nakita nila ang lahat ng heights there. The Jebusites and the Amorites lived in the hill country. And the Canaanites lived near the sea and along the Jordan. Then Caleb, ito, verse 30. Then Caleb stand and silence the people before Moses and said, we should go up and take the possession of the land, for we can serve them either way. We can serve them either way. Ano pa nakita natin ito? Kontra po sa 10 espiya na nagsabi na majority of them, yung mga 10, nakita nila na nakakatakot. Kaya yun ang sinabi nila sa kanyang tribo. Kung ikaw ba naman ay may leader at gano'n ang sasabihin, di ba? Nire-recognize yung leader yun. Kung sinabi niya na nakakatakot doon, siyempre ikaw bilang isang tagapagsunod doon, matatakot ka rin. So, nagsabi sila ng nakakatakot, but then, Caleb in verse 30 that silence the people, sabi niya, we should go out and take possession of the land, for we can serve them ito. Kaya natin ito, ibig sabihin, pinapakita na yung declaration of faith and courage ng puso.
Ganun dapat tayo, sinabi nga niya ng Panginoon that I am giving this land. Pangako yun sa atin. Bakit sa atin nauna yung takot natin? Karamihan siguro sa atin na kung bakit hindi tayo napaprosper dahil sa takot. May problema tayo, but God offer the solution. Pero ang hirap, di ba? Umpisa pa lang, paano natin umpisa yung solusyon na yun? Nahihirapan tayo. O natatakot tayo ba kasi may mawala sa atin, masaktan tayo, o hindi natin kaya yun. Ganon ang ginawa ng T-Spy. In opposite to the declaration of faith, in courage of Khalid. Para sa atin leader or sa atin, isang leader sa pamilya, o bilang ikaw nakakilala sa Panginoon, at ang mga pamilya mo hindi nakakilala sa Panginoon. Ito po ay lesson sa atin that you must be accountable leader. Kailangan may paninindigan ka. Hindi po nakakita ka ng isang problema o isang pagsubok doon ay umayaw ka na. Paano naman ang salvation ng mga kapatiran mo? Paano mag-consistent naman magpupuri ang mga kapatiran dito kung ikaw leader ay hindi ka tapat sa Panginoon? Hindi ka, you are not declaring the faith and courage God given to you. We must be accountable. Kailangan natin panindigan natin maging isang leader o maging isang nanay, tatay sa pamilya. Kawawa naman ang mga kapatid mo. Ako rin ako yung paano ko makonvince nyo. Bumalik lubang mga kapatid. Mahirap. So, ibig sabihin po ba natin bilang isang leader? Umpisan natin sa ating sarili. Mas patatagan natin ang pananampalataya natin kasi kung ikaw yung taong tumutulong sa ministry o dito sa church, sa pamilya, lalo sa pamilya. Of course, if you pag-umpisahan mo paano mo makakikayat mga tao, talagang mag-umpisa ka ng natin discouragement or kailangan malakas ka, may courage ka lagi. Paano kung napitik ka lang ng kaaway at tumayaw ka? Paano naman yung mga kamila mo? Yung gusto mo tuloy na ilapit sa Panginoon para makilala rin Panginoon, hindi naman succeed because of your lack of courage. Ito yung gusto lang ni Caleb dito na kung ano nakita natin doon. Try natin kasi ito yung pangako ng Panginoon sa atin. Amen? That's the way, may pangako ng Panginoon na. Kaya kung normal na may problema, kailangan harapin natin yun to gain the prize. Amen? In which is salvation. Punta natin doon, bakit pa tayo tumatayo, naging leader dito? It's because of our salvation. At hindi nang para sa iyo, for our family. Mga kapatid, mga kapatira, mga kaibigan. Amen? Ganun dapat tingin natin bilang isang leader. Hindi madaling maupay, ma-discourage. Kasi ito ay paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon na ibibigay na ito para sa atin. So they spread among the Israelites, verse 2 Israelites, a bad report about the land they had explored. They said, the land we explored, divorce, those living in it, all the people we saw are of great size. Natakot sila, lalaki nila. So it is a bad report. The unbelief of the Israelites have two dimensions. May pinapakita nila dahil sa hindi katapatan or the unbelief of the Israelites. Anong nangyari? Yung nakaraang katapanan ng Panginoon sa kanya, useless. Hindi na nakita sa mga leaders yun. Yung katapatan niya sa mga tao, hindi niya nakita. So God discouraged ang Panginoon sa kanila. At makikita natin dito that because of their discouragement, of their fear, may consequence. Hindi lang sa kanila. Hindi lang sa kanilang buhay, kundi because they are a leader, of course, to their descendants. Kung si Brother Mac ay nagpalpak dito, bumigay niya
ang kanyang pananampalataya bilang isang leader. Ihangos mo pa sa atin, sa inyo, di ba? So, a leader, si Abad Report, ibig sabihin na ini-explain na yung unbelief niya. God faithfulness, past faithfulness to those Israelites had not won the loyalty of the heart of the king men. Hindi nagtagumpay ang katapatan ng Panginoon sa puso ng mga Israelites. Pangalawa, they did not trust God and His promise concerning their future. Nakasalalay ang kinabukasan nila, not their own but their descendants. Mga lahi nila because of the lack of faith. Na opposite sa confidence in hope that God gave to Caleb and Joshua. 33, the last, we saw the Nephilim there, the descendants of Anak come from the Nephilim, which seems like grasshopper. Ito na naman nakita nila para silang mga grasshopper sa mga giant doon. In our own eyes, in will of the same of them. Yun na, nakita mo yung lagi natin nakikita ang malaki, pero ang maliit, pero nakakapagtagumpay tayo dito, nakikita yun. Lagi na lang ang malaki yung problema. Sa malaking problema na yan, maaring maliit lang dapat mong tignan yun. Ibig sabihin, maliit na solusyon, pero kung solusyon ang gusto ng Panginoon, tapos na sana ang problema yan. Pero ang problema, bulag tayo sa katotohanan. Yung katotohanan na ang solusyon lang ay to be faithful, to be trust in God. Amen? Hindi natin kailangan din ang malaking makita sa tapatan natin ang malaking giant na yan. Kailangan din makita rin natin yung malaking solusyon para matapatan natin yan. Yun ang gusto natin as human. Minsan yung flesh natin yung takot. Kung anong nakikilabot tayo, nakakaramdam ng nangingilabot tayo sa problema Doon na tayo bumibigay. God wants us to be successful sa ating pananampalataya. Now, if we do not recognize the sovereignty and power of God, of course, wala na. Magkalit-litsin ang buhay natin. Di ba sabi niya sa Romans 28 Romans 8:31 that if God is for us, who can be against us? Sabi niya sa Romans chapter 8. Now, tingnan natin the consequence of fear. The lack of faith of the team spies contrasting the disobedience of the majority with the faith of Jacob and Joshua and Caleb, na ito yung foreshadow ikiniit niya sa New Testament that Jesus used as the warning against unbeliever. Ito na sa atin. Tayo na pag-usapan ngayon sa atin ngayon. Iginigil ni Panginoong si Jesus Christ toward the promise of grace through Jesus Christ. Toward the promise. Ano ba yung promise of Jesus Christ? Sinabi niya sa Matthew that lumapit na Romans 8 ba yan? Sorry, 20 ba yan? Kayong nabibigatan, kayong nahihirapan, napapagod at nabibigatan. Come and rest on me, di ba? Kasi tapos na yun, tinapos ng Panginoon yun sa cross ng Calvary. Sabi na Hebreo 3, sa Hebreo 3:16 hanggang 19, sabi na, sa ESV version of for who were the ones who heard and yet rebelled? Was it not all those who left Egypt by Moses? And with whom was the provoke for the 40 years? Was it not these those who sinned, those body filled in the wilderness? Ay sinabi yung iba namatay sa wilderness.
nagdusa ng 40 years and died in the wilderness, into whom did he swear that they will not enter his ways. Yung umayaw niya at mas ginusto niyang bumalik sa mga Egyptian. But not those who were disobeyed, ay kung hindi yung talagang hindi sumunod sa kanya, but disobeyed, so we see that they were unable to enter because of their unbelief. Lahat ng hindi nananiwala sa kapangyarihan ng Panginoon, lahat ng bumalik na mas ginusto pa nila bumalik. Nagsabi, mas gusto ko namin bumalik sa mga Egyptian maging bumalik na alipin ulit sa mga Egyptian kaysa pamamatay dito sa wilderness. Di ba sinabi nila yun? Kung ganito lang pala ang papalaran namin, Moses, di ba di mag-working to Moses? Nag-umpisa pa in Exodus verse 16 ba yun? Chapter 16 ba yun? When they depart the Red Sea, na ang alam nila, sila yung the Red Sea with emphasis na it is the end of the Israelites kasi nakita nila. Bakit dinala ng Panginoon doon sila? Paano sila makakatakas kay malaking dagat na yun? Hindi na nakita yung vision ng Panginoon eh. Nag-umpisa na nagmumulan, pambihira naman mo tatakas mo kami. Tatakas ng Panginoon. Tapos, tandaan kami dito sa wala ng lusot. Kamantahan na namin ito. Anong nangyari? Di ba, nakalusot pa rin siya because of the power. Because of God, sinabihan niya si Moses, taas mo yan. Ano talaga? Yung tungkod mo at mahahati ang dagat. Anong nangyari? Nahati, di ba nakatakas sila? But because of their unbelief, dito sa Numbers, they did not, they failed to enter the promised land. They died in the wilderness because they wished kung anong gusto. Minsan kung wish natin, baka hindi po maganda minsan na hamunin natin ang Panginoon. Baka talaga yun ang gusto mo. Kaya wala kang pag-asa na magbaguhin ang puso mo. Huwag na lang. Ibibigay ng Panginoon yan. Ito, sinabi niya, we either, mas gusto namin pag bumalik sa kamay ng mga Egyptian, kaysa mamatay dito sa ano. So, pinagbigyan ng Panginoon, hindi kayong mga hindi naniniwala o hindi nanampala. Yan ito. Hindi pinananindigan ang pananampalataya. Yun ang gusto nyo. Di sige. So anong consequence nun? God did not. Hindi na sinama bagkos sinabi ng Panginoon. In chapter 14, sabi niya, that night all the members of the community raised their voice and weep aloud. Nagsigawan sila, umiiyak sila ng malakas. Grumble again Moses na Aaron, nagkukumplete na kay Aaron. He said that if we only have died in Egypt or in the wilderness. Tingnan nyo, ay mas gusto pa namin namatay sa kamay ng mga Egypt, mamatay sa wilderness. Bakit dadalan kami dito na gano'n din pala? Na mamatay kami sa soul. Our wives and children will be taken as plunder, or it be better for us to go back. Hindi mas bakit namin kaysa papatay ng mga anak, mga asawa, and they say to each other, wala na kami itiwala. Mas maganda na lang, we should choose a leader and go back to Egypt. Kasi ito, parang may phobia sila kasi na memory, yung nakaraan nila, mga Israelites. From Exodus na nagdaan sila sa trials, ay umiiyak, nagugutom. Pero yung pangako ng Panginoon, hanggang pa rin. Nung isang pagkakataon na instant na nakadaan sila sa isang malaking dagat, hindi ba kapangyarihan ng Panginoon yun?
Would it be better to go back in Egypt? So, ito naman leadership. So, because there is a power of, ano yun, sa atin, mga leaders na sikat, ano yung, ano nila? Their power of influence. So, pag ikaw ay isang tanyag, sikat, or well-known na leader, di ba pag magsalita ka kung nga po ay may influential leader, marami kang napapasunod. Kahit itong mga leaders na ito, napasunod nila, yung mga tribo nila, dabay-dabay na bansa natin na sinabi ng Panginoon. Kayong mga leaders at saka nag-iedad ng 20 ang pataas, hindi na kayo makakapunta sa trials na. Ginusto niyo na magpakaman sa wilderness. God did it. So let us use our leadership. Gamitin natin pa yung isang leader natin sa simbahan, sa pamilya, sa mga kaibigan natin. Kasi yung pagka-leader natin, ma-influensya yun. Minsan, nung nakakatakot bilang isang leader, kailangan meron ng paninindigan sa pananampalataya. Kasi, unless, if, katulad ka ni Caleb and Joshua, that they always stand by their faith. Nakita nilang may higanti, nakita nila na may pagdadaanan pa pagpupunta sila sa Canaan. But the Lord said, because that He chose not to go into the land together with those who are older than 20 years old, will spend 40 years in the wilderness and He died there. Sayang at almost at the age, nasa gilid lang, punti lang at makapasok sila. Pero pinaninindigan nila yung pagka-unfaithful nila. Mahina sila. Their fear, yun ang pinangahawakan nila. Hindi po dapat ganun mga kapatid. Normal na matakot tayo, pero ang pangako ng Panginoon sa atin, kung talagang tayo isang mananampalataya, panindigan natin yun. Ibig sabihin mananampalataya. Ibig sabihin na obedient, trust, may trust sa Panginoon. Amen? So imagine natin negativity ng mga spy brains nagdala sa mga almost 30 million of the Israelites died in the wilderness. Kawawa naman sila. So sa iyo, bilang isang nanay, kapatid, tatay sa pamilya, be a leaders, good leaders. Panindigan mo yung anong nalaman mo, katotohanan sa Panginoon. Para sa pamilya mo, kapatid mo, nanay mo, mga kalahi mo dyan. Kasi ito ang kahinatnan natin that we always choose a way. Meron talagang nakatadhana sa ating daan. The path of unbelief and the path of faith. Ito yung kahinatnan natin bilang isang leader. Na kung wala kang tiwala, hindi ka tapat sa Panginoon, alam mo na kung anong consequence niya. Consequence niya, hindi ka magtatagumpay to be victorious and yung salvation, hindi lang yun. Mga kaibigan mo, kapatiran mo, katulad ng mga teen spies, mga kalahin mo, of course, may influence mo siya. Si ano nga, dating believers ngayon wala na. Diba? Kung ano nakikita, alam mo natin yung mga kapatiran natin hindi pa nakakilala sa Panginoon. Yun ang ano nila Yung ang madaling nakakatsak nila sa atin. Okay na sana yung dati ikaw ay masinggir o ano dyan. Tapos biglang binawa ka ng Panginoon, naging consistent. Talagang matatag ka na. Pero kung dati kang mananampalataya,
Pero andun yung fear of God, andun yung temptation sa'yo, nalihis ka sa God, piniin mo yung the path of unbelief, wala na, sira na yung pananampalataya mo. Di ba makikita ng mga pinakaunang makikita kumikula sa'yo? Eh si ano nga eh, wala pa lang. Dati ka naman, di ba mas masaya kita, di sabihin pa sila. Kalay mo kiti, ganun. Yun ang nakikita nila kasi di ibig sabihin na being or tayo po is being isang leader o nakakilala na Panginoon. Ingatan natin ang pagiging leader natin. Ibig sabihin, ingatan natin ang pagiging leader natin sa hindi pa nakakilala sa Panginoon. Ibig sabihin na tayo magsasalita ng may lasa sa mga kapatid natin na believers. Ibig sabihin, may lasa ng may pananampalataya. Yung laging may salita na nanggagaling sa Panginoon. O salita na galing sa Biblia. We will be accountable to the consequence din kung anong hinatnan nila. Sa tayo ang sisingin ng Panginoon. Ang sabi ng Biblia, kung ano yung yun ang mawala yun. We will be accountable to the consequence of being fair and unfaithful to His word. So ano pang gagawin natin? Malapit na ako. Tayo lumapit sa Panginoon at hindi sa basta-basta na o solusyon o basta-basta na decision sa ating buhay. Isa lang tayo lumapit ng may bigyan na tayo ng Panginoon ng karunungan para tingnan ang mga bagay. Sundin ang mga bagay na ayon sa kanyang kagustuhan. At hindi naman pagkakalit ng Panginoon to eh. Kung talagang desidido ka, gustong design ang Panginoon, mailif up yung isang kapatid. Gusto mo maging isang leader, hiling mo yan sa Panginoon. Bakit hindi naman ibibigay yun? No? Gusto na yan, Panginoon, na tingnan natin bagay kasi yan. In this perspective. Pero kung yung maging gusto mo, maging isang leader lang, pero yung perspective mo, iba pala sa perspective ng Panginoon. Hindi rin tayo pagbibigyan Panginoon yan. God taste us o susubukan tayo ng Panginoon sa ating puso. Katulad ng ginawa sa mga 10 spies. Pinakitaan nila ng malalaking tao na takot daw sila. Because whatever hardship, kung anong mga kahirapan yan, natin experience, if we only have that vision, our desires, ating puso, God knows, alam po ng Panginoon na. So bottom line is, mga kapatid, we just need to God. We just need God to aid us. Kailangan natin to. Brother Mark, alam ko kung vision ng Panginoon sa iyo ay maging pastor na dito ay nakatulong na sa amin para hindi na makapunta. Pero depende yun sa vision ng sa desire ni Brother Mark. Diba ganun yun? Kahit gusto ni mga pastor dito o yung maging leader dapat hindi siya consistent, hindi trust sa pagkagustuhan ng Panginoon. Hindi kayo magkakaroon ng isang tunay na leader dito. Amen. Amen? Baka si Sister Ingrid, nakikita ko yung fashion niya, di do it to God kasi consistent man siya sa kanyang pananampalataya. Amen? Lord, give me your vision. Sabi natin. Ako, sa totoo lang, yung nung nagmuni-muni ako minsan sa sarili ko, naisip ko, hindi naman ako pastor. Sinabi lang ako ni Pastor Jersey lang kasi, bro, baka gusto mong tumayo. Ha? Sabi ko. So, kasi doon sa Kimhe,
Talaga nang tumayo naman kung sino gustong tumayo doon eh. Pero sa akin man, kung sabihin ka man gusto ang tumayo, siyempre inisip ko, ha? Pastor ba ako? May alam ba ako sa konteksto ng Biblia? Pero sinasagot ko rin yung tanong ko na, hindi naman sinasabi ng Biblia na kailangan ikaw maging pastor. At then sabi na sa from Old Testament kasi ng pastor, mga shepherd, di ba? Ay mga pastor ng mga tupa. Pero in English natin, social pastor. Iniba natin yung konteksto ng pastor. Kailangan nag-aral sa Bible School. May nalalaman sa Biblia, konteksto ng Biblia. May background sa theology, ito yung pastor. Yung tinakalan ko. Pero kung may vision ka, ibibigay ng Panginoon ng tamang pag-intindi. Kung sige, sinabi mo rin na, sige, subukan ko. Papaintindi ng Panginoon sa akin yan. Hindi naman kailangan sa mga pastor. Hindi, gusto ko rin naman. Sige, sabi ko. Parang ganun. Kung talagang may vision ka, yung desire ng Panginoon, puso mo alam ng Panginoon yun. You will grant that. Magtabayo na ako. Siyempre, mag-umpisa ka pa lang, wala nang direction yung bunganga mo. Normal pala yun. Kaya, sino bang nagnanais, may desire, may vision na tumayo dito, kung kagustuhan ng Panginoon yan, kahit introduction na butal-butal na, kung talaga ang mahalaga yung desire ng puso mo ay para sa Panginoon, maaayos din yan. Amen? So, ang realidad sa ating buhay, we cannot really achieve victory kung wala ang Panginoon sa atin. Yun ang katotohanan, amen? Bakit ang hirap natin intindihin? Alam ko yun sa aking buhay. Baka alam nyo rin, baka akala nyo. Ako rin po ay dating sa bata pa ko kasi ako. Salamat at may nanay akong nakakakilala sa Panginoon. Kaya mas bakit sama-sama kami ng lulan namin sa church. Hanggang lumaki kami, pumunta ako dito ng Katulog. Yan pala, na pag hindi mo wala kang matibay na pundasyon sa inyong sarili mismo, ibig sabihin sa puso mo, di ba nabubuhay tayo sa makmundo? Madali tayong mating. Isang lingon mo lang kung talagang gusto mong lingonin lang. Ang daming temptation yun. Ang daming temptation sa harapan natin. Talagang mapapalingon ka sa yaya ng mundo. Sa imbitasyon ng mundo at nagawa ko sa buhay ko. Pero sa awan ng Panginoon, talagang porsigido ng tayo at we always realize na mali tayo, mali itong nadanan natin. The path of unbelief. Gusto rin yun. I-deny lahat yun. Ibabalik tayo ng Panginoon. Kaya nagpapasalamat. Ako, ito ang testimony ko sa inyong mga kapatid na ako mula'y binalikan ng Panginoon. Hindi ako ininawanan. Iniwanan ko man ang Panginoon. Pero siya yung tunay kong kaibigan. Binalik niya ako dito sa kanyang presensya. Sabi niya sa Proverbs, Wilman, verse ng Proverbs 3, 5, 6, kung tayo magtiwala lang sa Panginoon, sa ating puso, with all our hearts, lean not sa atin, hindi yung sa sarili nating kalaman, pagkaintindi, kundi sa pamamaraan ng Panginoon, tayo i-lift up, tayo bibigyan. He will acknowledge pa yung strength natin kung mag-effort tayo. Unless if we will acknowledge Him. Trust in the Lord with all your hearts. In all your ways, acknowledge Him. And He will straight your path. Ay yung rock road na yun na dinadaanan ko noon. God make it straight. Kaya ako muli tumatay para sa inyo.
Dahil ang kagustuhan ng Panginoon. Because yun ang kagustuhan din ng puso ko. Sabi na pa sa Jeremiah, "Blessed is the man who trusts in the Lord, whose trust is in the Lord. He is like a tree planted by waters that sets up its roots by the streams." Mapalad ang mga tao, lubos na umaasa sa Panginoon. Huwag kang umasa sa sarili mong kakayahan, kapatid. Kasi kaya mo yan, tao ka lang. Kakayahan mo may hangganan, may limit yan. Limitless. Samantala ang Panginoon, limitless. Umasa tayo sa sarili, sa kakayahan ng Panginoon, di sa sarili natin. Kakayahan mo sa iyo. Kundi nilalagay mo yung buong pananampalataya sa plano at turo ng Diyos. Dapat lahat ng plano mo, we need to align with the will of God. We need to align. Ibig sabihin, may plano ka sa buhay, tanungin mo muna yung nakakaalam. Ibig sabihin, yung may kapangyarihan sa buhay mo. Kahit gusto man na, design man na mag-ipon ng million dito kung hindi ka gustuhan ng Panginoon yan. Alanganin yan, kapatid. Ganun din ako nun eh. Ambisyoso ako masyado. Ambisyoso ako, may sahod ako, hindi ako marunong magtipid, hindi ako marunong mag-keep ng pira ko. Ano ngayon na nga? Ganun eh. Ganun pala. Pag ikaw yung taong walang takot, di ba may sahod naman ako eh. Sige, pre, ako nasagot ngayon, ikaw next week. Puro lang ganun ang sagot ng buhay ko. Kaya minsan ngayon, sabi ng asawa ko sa ako, buhapo ka pala, wala ka ang pera, sabi mo. Joke lang. Parang tuloy lumalabas na na-scam ko sila. Yung tanggaling verse, sabi niya sa Psalms 34, verse 8. Psalms 38, verse 8. "O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in Him." Anong sabi ng taste? Ramanan daw natin. Tikman daw natin at tignan natin ang Panginoon is good. Pero kung hindi mo tanggap yun na, hindi mo talagang mararamdaman ng Panginoon ay good kung hindi mo maramdaman, tanggap sa sarili mo. God is good. Balik-balik rin mo man, hindi mo mararamdaman that God is good. Pero unless if ikaw ay nagpakumbaba, gusto mong maramdaman ang presensya ng Panginoon, ibig sabihin daw may humility ka, tanggapin mo ng Diyos kung siyang nagbago sa iyo, iyon ay nararamdaman mo ang kanyang kabutihan. Amen? So, blessed is the man who takes refuge in Him. Mapalad ang tao nagtitiwala sa Kanya sa gitna ng pagsubok. So, God to be the glory. Napakabuti ang buhay mo, kapatid, at ang buhay ko kung tayo pipiliin natin the path of faith sa ating buhay. Kawawa naman yung descendants of the 10 spies na hindi yung sarili lang nila yung namatay doon sa wilderness. Paano naman yung salvation ng almost 3 million of their tribes na naniwala sa kanila, sumunod sila dahil hanggang sa dakot nila. Pero yung dalawa sila, Caleb, basahin natin yung susunod pa na kwento na Caleb at Joshua. Yung descendants nila nakapasok sa promised land. Na hanggang yung mga descendants na doon sila nakaligid. Amen? Sana ganun ba tayo? Kung gusto natin doon sa promise ng Panginoon, doon tayo malilibig. Hindi, we will need to choose the path of faith. Yun na lamang po mga kapatid at sana nakatulong sa iyo. Nakapag-remind sa inyo kung ano pong dapat natin gawin. Dapat natin bilang isang leader o tumapayo o bilang isang pamilya, leader sa pamilya. Exercise natin mismo sa sarili natin maging isang leader. Ibig sabihin, bilang isang naniniwala at may pananampalataya sa Panginoon.
Huwag tayong mag-focus sa takot, sa problema, kundi mag-focus tayo sa pangako ng Panginoon. He promised that He will pursue para sa inyo. At ito yun po yung salvation para sa atin. So, tumaya po tayo lahat. Let's pray.